Isang huwad na pirma, kapalit ng 5 milyong pisong utang habang nagpapakamatay siya sa pagtatrabaho. Sa isang marangyang showroom, nagyayabang ang asawa at biyenan gamit ang pawis niya. Ang pera ng babaeng may asawa ay pag-aari ng pamilya, ang nakakadiring katwiran nila. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Kinuha niya ang kanyang bag, handang gibain ang kahariang itinayo niya para sa kanila. Hanggang saan ang kayang bawiin ng isang babaeng ninakawan ng sariling dangal? Ma'am Tala, tumatawag po ako para i-verify ang inyong signature sa loan application para sa isang SUV na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Kasama niyo po ba ang inyong asawa na si Sir Rafael at ang inyong co-maker na si Miss Clarice? Ang mga salitang iyon mula sa kabilang linya ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagbabagang init ng 9:09 ng umaga sa Cebu. Nanigas ang kamay ni Tala sa hawak niyang ballpen. Sa harap niya, nakalatag ang payroll ng mahigit 80 empleyado ng resort na kailangan niyang pirmahan bago magtanghalian. Sa gilid ng kanyang laptop, may isang maliit na resibo ng bank transfer. Kababayad lang niya ng 15,000 piso para sa maintenance na gamot sa high blood ng kanyang biyenan na si Doña Milagros. Kasabay ng pag-verify ng bangko sa utang na hindi niya alam, naramdaman ni Tala ang hapdi ng kanyang sikmura. Hindi pa siya nag-aalmusal. Ang puting blouse na suot niya ay may mantsa pa ng kape mula sa pagpupuyat niya kagabi para tapusin ang quarterly report hanggang 2:00 ng madaling araw. Habang siya ay nagpapakapagod para sa bawat sentimong kikitain, ang asawa niyang 3 taon nang walang trabaho ay nasa isang marangyang showroom na mimili ng sasakyang kasing halaga ng isang bahay gamit ang kanyang pangalan. At ang mas masakit, may kasama itong ibang babae na itinala bilang co-maker. Dahan-dahang binitiwan ni Tala ang ballpen. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi niya mapigilan. Tumingin siya sa bintana ng kanyang opisina kung saan tanaw ang asul na dagat ng Cebu. Ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Rafael, ang maamong mukha na palaging nagsasabing, "Babe, pasensya ka na. Babawi rin ako kapag nakahanap na ako ng tamang opportunity." Ikaw muna ang bahala sa atin, ha? Ang bawat ikaw muna ang bahala ay naging ikaw na ang lahat. Siya ang nagbabayad ng kuryente. Siya ang nagpapaaral sa mga pamangkin ni Rafael. Siya ang bumibili ng mga branded na bag ni Doña Milagros para lang hindi ito mapahiya sa harap ng mga kumari nito. At ngayon, pati ang kanyang pirma, ang tanging bagay na nagpapatunay ng kanyang awtoridad at pagkatao sa mundong ito, ay ninakaw na rin nila. Narinig ni Tala ang sarili niyang paghinga, mabigat at tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng pagkabasag sa loob ng kanyang dibdib, isang pino at tahimik na pagkawasak ng huling hibla ng tiwalang pilit niyang pinanghahawakan. Ang paligid na dati ay puno ng ingay ng mga typewriter at usapan ng mga empleyado ay biglang tumahimik, tila ba ang buong mundo ay nakikiramay sa kanyang pagkagimbal. Hinaplos niya ang kanyang kaliwang palad, dinadama ang magaspang na balat dahil sa labis na pagtatrabaho. Sa kabilang banda, naisip niya ang makinis at mapuputing kamay ni Doña Milagros na madalas pang magreklamo kung bakit mura lang ang nabili niyang lotion. Naisip niya ang tawa ni Rafael habang marahil ay hinahawakan ang manibela ng SUV na yon. Iniisip na naman kung paano niya ito ipagmamayabang sa mga kaibigan niya habang ang asawa niya ay nagkakandako ba sa trabaho. "Ma'am Tala, nariyan pa po ba kayo?" Tanong muli ng bank teller. Gusto niyang sumigaw na, "Hindi ko utang yan." Gusto niyang sabihing magnanakaw ang asawa ko. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang pakiusap. "Maari ko bang mahingi ang buong pangalan ng co-maker? At paki-hold ang application. Pupunta ako riyan." Ibinaba ni Tala ang telepono. Dumaos-dos ang kanyang palad sa ibabaw ng mesa hanggang sa matabig niya ang tasa ng kape.
Ang natitirang likido ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng mga payroll documents. Binubura ang mga numero at pangalan na pinaghirapan niya. Ngunit hindi siya kumilos para punasan ito. Nanatili siyang nakatitig sa itim na mantsa na tila sumisimbolo sa kanyang buhay sa piling ng mga Velasco. Isang malinis na papel na unti-unting nilalamon ng dumi ng ibang tao. Bakit ba ang pagmamahal ay kailangang maging kasing pait ng kapeng ito? Bakit sa tuwing magbibigay ka ng higit pa sa iyong makakaya, ang kapalit ay ang pagturing sa iyo na isang makina na walang pakiramdam? Tumayo si Tala. Tila bawat buto sa kanyang katawan ay bumibigay. Kinuha niya ang kanyang bag, hindi na pinansin ang tawag ng kanyang sekretary. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang sugatang kaluluwa. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang utang na hindi ko naman hiniram? At kailan ko sisimulang bawiin ang sarili ko mula sa mga taong ang tanging alam ay kumuha, magnakaw, at manakit? Babe, bakit parang nakakita ka ng multo? Masyado ka na kasing nagpapakapagod sa work. Look at you. Ang putla-putla mo na. Ang boses ni Rafael ay kasing tamis ng pulot. Ngunit sa pandinig ni Tala, ito ay tila kiskis ng kalawang sa bakal. Pagpasok niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng halimuyak ng nilulutong adobo, ang paborito niyang ulam. Nakasuot pa si Rafael ng apron, nakangiti ng napakalapad. Tila ba siya ang huwarang asawa na nag-aalaga sa pagod na asawa? Ngunit alam ni Tala ang katotohanan. Ang bawat sangkap na nasa kawaling iyon, ang gasol na ginagamit, at maging ang apron na suot ng lalaki ay binili gamit ang perang pinagpuyatan niya. Dahan-dahang inilapag ni Tala ang kanyang bag sa sofa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang isigaw ang pangalan ni Clarice. Gusto niyang itanong kung gaano kakapal ang mukha nito para gamitin ang kanyang pangalan sa isang utang na papatay sa kanya sa trabaho. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang maamong mukha ni Rafael, tila may isang malaking pader ng takot at pag-aalinlangan na humaharang sa kanyang lalamunan. 3 taon siyang kinondisyon ng lalaking ito na siya ang problema, na siya ang masyadong seryoso, na siya ang dahilan kung bakit hindi ito makahanap ng trabaho dahil nasisira ang diskarte nito sa kanyang pagiging dominante. Tala, nandyan ka na pala. Mabuti naman at naisipan mong umuwi ng maaga. Kanina pa ako nagugutom, hindi man lang ako maasikaso ng anak ko dahil busy sa pagluluto para sa'yo. Wika ni Doña Milagros habang pababa ng hagdan. Nakasuot ang matanda ng isang bagong silk robe na kulay lila. Isang regalo na binili ni Tala noong nakaraang buwan para sa anibersaryo ng pagkamatay ng biyanang lalaki. Marahang humalik si Tala sa pisngi ng matanda. Isang gawi na tila naging mekanikal na lamang sa paglipas ng panahon. Amoy mamahaling pabango ang matanda. Pabangong mas mahal pa sa kinita ni Tala sa overtime kagabi. Bakit ganyan ang hitsura mo, Tala? Ang dumi-dumi ng kuko mo. At tingnan mo ang buhok mo, ang gulo-gulo. Nakakahiya naman sa mga kapitbahay kung makita kang ganyan. Iisipin nilang hindi ka namin pinapakain dito. Dagdag pa ni Milagros habang sinusuri ang kanyang dulo ng daliri, tila may hinahanap na dumi sa hangin. Ngumiti ng pilit si Tala. Pasensya na po, Ima. Marami lang pong inaayos sa resort. Lumapit si Rafael at hinawakan ang magkabilang balikat ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mainit, ngunit sa pakiramdam ni Tala ay tila mga tanikala. Itong dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Hayaan mo na si Mama, babe. Concern lang yan sa image mo. Halika na, kain na tayo. Pinagluto kita para naman ma-relax ka. Masyado mo kasing dinidibdib ang trabaho, kaya ka nagiging paranoid eh. Ang salitang paranoid ay tumama sa puso ni Tala na tila isang matulis na karayom. Ito ang sandata ni Rafael. Ang palabasin na ang lahat ng kanyang hinala ay guni-guni lamang. Noong nakaraang buwan, nang itanong niya kung bakit may bawas ang kanilang joint account, sinabi ni Rafael na masyado siyang makakalimutin at ibinayad daw yon
sa insurance ni Tala. Ngayon, alam na ni Tala kung saan napunta ang perang iyon. Pambayad sa down payment ng SUV na para sa ibang babae. Habang kumakain, tila naririnig ni Tala ang bawat tunog ng kutsara at tinidor sa pinggan. Ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging lason sa kanyang tiyan. Pinapanood niya ang mag-ina na masayang nag-uusap tungkol sa mga plano para sa susunod na party habang siya ay nakaupo roon, tila isang anino sa sarili niyang hapagkainan. "Babe, may good news pala ako," sabi ni Rafael habang dahan-dahang hinihiwa ang karne. "May nahanap na akong business partner. Very promising ang project. Baka next week kailangan ko ng kaunting capital para sa registration. Maliit lang naman, mga 50,000 siguro. Investment to para sa future natin." Tumingin si Tala nang diretso sa mga mata ni Rafael. Doon, nakita niya ang isang bahid ng kislap, hindi ng pag-asa, kundi ng kasinungalingan. Business partner? Sino, Rafael? Si Clarice ba? Biglang tumahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Nakita ni Tala ang panandaliang paghinto ng kamay ni Rafael, ang mabilis na pagkurap ng kanyang mga mata bago ito muling bumalik sa normal na anyo ng pagkukunwari. "Clarice? Yung consultant na nakausap ko last time? Paano mo nalaman ang pangalan niya? Masyado ka talagang matalas, babe. Pero hindi, ibang group to." Mabilis na sagot ni Rafael, sabay tawa ng pilit. "Selos ka na naman. Sabi ko sa'yo, work lang yon. Huwag mong bigyan ng mali siya ang lahat." "Oo nga naman, Tala," singit ni Milagros. Ang boses ay puno ng pag-atake. "Huwag mong sakalin ang anak ko. Kaya siguro, hindi siya makapokus sa career niya dahil sa paghihigpit mo. Ang lalaki kailangan ng space para huminga." Hindi sumagot si Tala. Ipinagpatuloy niya ang pagkain kahit na ang bawat lunok ay tila sugat na bumubuka sa kanyang lalamunan. Nang matapos ang hapunan, nagkunwari siyang masama ang pakiramdam at maagang pumasok sa silid. Humiga siya sa kama, ipinikit ang mga mata. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Nakikiramdam sa bawat galaw sa labas ng pinto. Lumipas ang ilang oras. Naramdaman niya ang pagtabi ni Rafael sa kama, ang paghalik nito sa kanyang balikat, bago ito tuluyang humilik. Dahan-dahang bumangon si Tala. Tila isang magnanakaw sa sarili niyang silid. Kinuha niya ang cellphone ni Rafael na nasa ibabaw ng side table. Ang lock code ay ang kanilang wedding anniversary. Isang malupit na kabalintunaan. Pagbukas ng inbox, tumambad sa kanya ang isang mensaheng kabibigay lang, ilang minuto matapos silang matulog. "Honey, confirm na raw ng bangko. Makukuha na natin ang SUV bukas. Ready na ba ang asawa mo na bayaran ang first installment? Miss you." Naramdaman ni Tala ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pangungulila, kundi luha ng isang pusong tuluyan nang namatay sa gitna ng dusa. Ibinalik niya ang cellphone sa dati nitong kinalalagyan. Humiga siyang muli. Tinititigan ng kisame habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila sumisigaw ng katotohanan. Bukas. Bukas ang araw na inaakala nilang simula ng kanilang bagong luho. Ngunit bukas din ang araw na sisiguraduhin ni Tala na ang lahat ng kanilang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha ay guguho nang walang ititirang kahit isang pirasong bato. "Maaari mo bang nakawin ang aking pangalan, ngunit hanggang kailan mo kayang takasan ang anino ng babaeng minsan mong minaliit?" Ang bawat pirasong papel na inilapag ni Marisol sa ibabaw ng mesa ay tila mga talim na dahan-dahang humihiwa sa natitirang katinuan ni Tala. Naroon sila sa isang maliit at madilim na sulok ng isang lumang kafe, malayo sa mga mata ng mga taong kakilala nila. Ang amoy ng barako ay humahalo sa amoy ng lumang papel, isang kombinasyon na habang buhay na tatatak sa alaala ni Tala bilang amoy ng kanyang pagkawasak. "Ito na ang lahat, Tala. Hindi ko dapat ito ginagawa, pero dahil kaibigan kita,
Hindi ko masisikmurang panoorin kang nilalamon ng buhay ng mga taong yan. Bulong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at takot para sa kanyang kaibigan. Dahan-dahang kinuha ni Tala ang folder. Ang kanyang mga daliri ay malamig na tila yelo. Nang buksan niya ito, ang unang tumambad sa kanya ay ang isang kopya ng loan application. Doon, sa ibaba ng pahina, ay ang kanyang pangalan. Ang pirma ay isang magaling na panggagaya. Ang bawat kurba, ang bawat tuldok ay halos kapareho ng sa kanya. Ngunit para kay Tala, ang pormang iyon ay walang kaluluwa. Ito ay isang pagnanakaw sa kanyang pagkakakilanlan. Sa tabi ng kanyang pangalan, nakasulat ang pangalan ng co-maker, Clarice Anne San Jose. Isang pangalan na ngayon lang niya narinig, ngunit tila isang sumpa na dumidikit sa kanyang balat. Tingnan mo ang address ni Clarice, Tala. Muling bulong ni Marisol. Iyan ang address ng condo unit na ikaw ang nagbabayad buwan-buwan. Ang unit na sabi ni Rafael ay pinapaupahan niya para pandagdag sa inyong savings. Naramdaman ni Tala ang isang matinding pagkahilo. Ang mundo ay tila umiikot ng pabaligtad. Ang kondo na yon ang kanyang pinangarap na maging unang pundasyon ng kanilang pamilya. Doon niya gustong palakihin ang kanilang magiging anak. Ngunit ngayon, nalaman niyang doon pala nakatira ang babaeng katuwang ng kanyang asawa sa pagnanakaw sa kanya. At may isa pang bagay, Tala. Pagpapatuloy ni Marisol, ang boses ay nanginginig sa galit. Kapag hindi nabayaran ang utang na ito, at alam nating hindi ito babayaran ni Rafael dahil wala siyang pambayad, ang bangko ay may karapatang hatakin hindi lang ang sasakyan, kundi pati ang mga property na nakamortgage sa pangalan mo. Ibig sabihin, pati ang bahay niyo ngayon, nakataya. Sa sandaling iyon, tila may isang malaking pader sa loob ni Tala na tuluyan ng gumuho. Ang mga alaala ng 3 taong pagsasama ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ang mga gabing ipinaghahanda siya ni Rafael ng gatas, ang mga salitang mahal kita bago siya matulog, ang mga pangakong sabay nilang bubuuin ang kanilang mga pangarap. Ang lahat ng iyon ay isa lamang palang detalyadong pagtatanghal. Ang bawat halik ay may kapalit na halaga. Ang bawat yakap ay isang paraan para mas madali siyang manakawan. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula ito kay Aling Nena, ang kasambahay nila na tanging nakakakita sa kanyang paghihirap. Ma'am Tala, nagpa-deliver po si Sir Rafa, pael ng mga mamahaling alak at catering. May party po yata rito sa bahay mamaya. Sabi po ni Madam Milagros, kailangan niyo raw pong magbayad sa delivery rider pag-uwi niyo kasi wala silang cash. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Hindi ito ngiti ng saya, kundi isang ngiti ng isang taong wala nang matatandaang dahilan para matakot. Dahan-dahan niyang itiniklop ang folder. Napakaingat ng kanyang paggalaw. Tila ba nagtitiklop siya ng isang kabaong para sa kanyang nakaraan. Bawat tupi ay isang panata na hindi na siya muling magpapaloko. Bawat diin ng kanyang daliri sa papel ay isang pangako ng pagbawi. Tala, anong plano mo? Tanong ni Marisol. Tumingin si Tala sa kanyang kaibigan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagod at pag-aalangan ay ngayon ay kasing tigas na ng bakal. Salamat Marisol. Alam ko na ang gagawin ko. Hayaan nating mag-party sila. Hayaan nating isipin nilang hawak pa rin nila ako sa leeg. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin niyon, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Doña Milagros ang lumabas sa screen. Huminga ng malalim si Tala bago sumagot. Hello ma? Tala, nasaan ka na ba? Ang bagal-bagal mong kumilos. Maraming bisita ang darating mamaya para sa advance birthday celebration ko. Kailangan mong magluto ng pansit at mag-ayos ng mga dekorasyon. Siguraduhin mong hindi ka mukhang katulong sa harap ng mga kaibigan ko, ha? Ayoko nang mapahiya dahil sa'yo. Narinig ni Tala ang tawanan sa background. Ang boses ni Rafael
na tila nakikipagbiruan sa mga kaibigan. Ang boses na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso ay ngayon ay nagpapakulo na lamang ng kanyang dugo. Opo, ma. Pauwi na po ako. Sagot ni Tala sa isang tonong napakakalmado, isang kalmado na bago ang isang malakas na bagyo. Ibinaba niya ang telepono at tumayo. Hindi na siya ang Tala na laging nakayuko. Sa kanyang paglalakad palabas ng kafe, tila bawat hakbang niya ay nagiiwan ng bakas ng yelo sa sahig. Ang bawat buntong hininga ay puno ng isang mapanganib na kapayapaan. Ang nakaraan ay isa na lamang abo. At mula sa abong ito, sisiguraduhin niyang walang kahit anong matitira para sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Sino nga ba si Clarice sa buhay ni Rafael? Isang biktima rin ba siya? O ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng ito? Ang mga tanong na ito ay mananatiling nakabitin sa hangin, habang si Tala ay dahan-dahang lumalakad pabalik sa bahay na malapit na niyang gawing isang malamig na bilangguan para sa mga taong nagkanulo sa kanya. Mainit ang singaw ng kalan, kasing init ng galit na pilit ibinabaon ni Tala sa ilalim ng kanyang dibdib. Sa loob ng maliit at mausok na kusina, mag-isa siyang naghihiwa ng mga sangkap para sa handaan. Ang bawat pagtama ng kutsilyo sa sahig na kahoy ng chopping board ay tila isang matalim na paalala ng bawat sakripisyong ibinigay niya sa pamilyang ito. Pawisan ang kanyang noo at ang kanyang mga kamay ay nangangamoy sibuyas at bawang. Habang sa kabilang bahagi ng pader, sa malawak at malamig na sala, ay naririnig niya ang malakas na tawanan ng mga panauhin ni Doña Milagros. Tala, yung hipon, nasaan na? Kanina pa naghahanap ang mga kumari ko ng appetizer. Sigaw ni Milagros mula sa sala. Hindi man lang ito pumasok sa kusina. Tila ba ang hanging nilalanghap ni Tala ay masyadong marumi para sa kanyang ilong. Dahan-dahang lumabas si Tala, dala ang isang tray ng pagkain. Nakita niya ang kanyang biyena na nakaupo sa gitna ng mga kaibigan nito. Suot ang isang mamahaling kwintas na huling kinuha ni Rafael sa credit card ni Tala. Ang matanda ay tila isang reyna na nagpapakitang gilas sa kanyang kaharian. Ay, heto na pala ang aking masunuring menahera. Wika ni Milagros sa kanyang mga kaibigan, sabay tawa ng nakakaloko. Sabi ko naman sa inyo, napakaswerte ko sa manugang ko. Alam niya ang kanyang lugar. Hindi siya tulad ng ibang babae ngayon na puro ganda lang ang alam. Itong si Tala, sanay sa hirap. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Milagros ay tila isang sampal na may kasamang pang-uuyam. Ang masunurin para sa kanila ay katumbas ng alipin. Ibinaba niya ang tray sa mesa nang hindi tumitingin sa kanila. Eksaktong pagtalikod niya, pumasok si Rafael kasama ang tatlong kaibigang lalaki. Hawak niya ang isang bote ng mamahaling alak na kabibili lang kanina. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan. Tila ba siya ang nagmamay-ari ng buong mundo? Cheers, guys! Next week, hindi na tayo sa lumang sedan ko sasakay. I'm getting a new SUV, 5 million pesos, top of the line. Malakas na pahayag ni Rafael, sapat na para marinig ng lahat sa loob ng bahay. Wow, Raf! Big time ka na talaga. Saan galing ang budget? May malaking project ka ba? Tanong ng isa niyang kaibigan. Ngumiti si Rafael at sulyap na tumingin kay Tala na nakatayo malapit sa pinto ng kusina. Wala yon. Sabi ko nga sa inyo, ang isang Velasco, palaging may paraan. At syempre ang asawa ko, hindi ako matitisis niyan. Mahal na mahal ako niyan, di ba babe? Ang mga salitang iyon ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa dugo ni Tala. Ang mahal na binabanggit ni Rafael ay ang blankong tseke na ibinigay ni Tala sa kanya noong nakaraang taon dahil sa tiwala. Ang paraan na sinasabi niya ay ang pagnanakaw ng kanyang pirma. Bumalik si Tala sa kusina. Sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, hindi niya napansin na dumulas ang kutsilyo. Isang matalim na sakit
ang gumuhit sa kanyang hintuturo. Dahan-dahang pumatak ang pulang dugo sa puting lababo. Ngunit sa halip na dumaing, nanatiling tahimik si Tala. Pinanood niya ang pag-agos ng dugo. Tila ba ito ang huling patak ng kanyang pagkatao na ibinibigay niya sa bahay na ito. Dito sa dilim ng kusina, habang ang dugo niya ay humahalo sa tubig, isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi na siya nasasaktan. Ang sakit sa kanyang daliri ay walang-wala kumpara sa pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Tala, ano pang ginagawa mo riyan? Lumabas ka na rito at mag-serve ng drinks! Muling sigaw ni Milagros. Pagkaraan ng ilang segundo, pumasok ang matanda sa kusina. Agad itong napahinto at nagtakip ng ilong. Diyos ko, Tala, ang baho-baho mo. Amoy bawang ka at pawis na pawis. Huwag ka na ngang lumabas sa sala. Nakakahiya ka sa mga bisita ko. Iisipin nilang hindi ka marunong magayos. Manatili ka na lang dito hanggang matapos ang party. Tumingin si Tala nang diretso sa mga mata ni Milagros. Walang luha, walang galit, tanging isang malalim na kawalan. Opo ma, dito na lang ako. Sagot niya sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Nang umalis ang matanda, dahan-dahang hinubad ni Tala ang kanyang apron. Itinapon niya ito sa sahig, sa tabi ng basurahang puno ng mga tira-tirang pagkain ng mga taong nagnanakaw sa kanya. Binuksan niya ang gripo at hinugasan ang kanyang sugatang daliri nang walang kurap. Ang bawat patak ng tubig ay tila naghuhugas din sa kanyang mga alaala ng pagiging martir. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Doon, sa ilalim ng mesa kung saan walang makakakita, nag-type siya ng isang mensahe para sa kanyang abogado at kay Marisol. I-release niyo na ang lahat ng documents sa bangko bukas ng 8:00 ng umaga. I-freeze ang lahat ng accounts. Ngayon na ang oras. Isang mensahe rin ang ipinadala niya sa may-ari ng bahay na inuupahan nila. Hindi na po ako magre-renew ng contract. Sa katapusan ng buwan, maaari niyo na pong paalisin ang mga nakatira riyan. Matapos iyon, tumayo si Tala sa gitna ng madilim na kusina. Sa labas, naririnig pa rin niya ang tawananan ni Rafael at Milagros, ang tunog ng mga basong nagtatama, at ang mga pangakong binuo sa kasinungalingan. Ngunit sa loob ng kusinang yon, ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Tala. Isang tibok na hindi na para sa pamilya Velasco, kundi para sa sarili niyang kalayaan. Ang alipin ay tapos na sa kanyang pagsisilbi. At ang reyna ng kusina ay handa ng sunugin ang kahariang itinayo niya para sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang sikat ng araw na pumasok sa siwang ng bintana ng kanilang silid ay hindi nagdala ng init, kundi isang malinaw at malupit na sulyap sa katotohanan. Maagang nagising si Tala, ngunit nanatili siyang nakahiga. Pinakikinggan ang mahimbing at walang kabanahilik ni Rafael sa kanyang tabi. Tinitigan niya ang kisame, binibilang ang bawat segundo ng katahimikan na tila ba ito na ang huling pagkakataon na hihinga siya sa loob ng bahay na itinuring niyang kulungan. Dahan-dahan siyang bumangon at nagbihis. Pinili niya ang kanyang pinakamagandang office attire. Isang kulay asul na suit na nagpapakita ng kanyang awtoridad at lakas. Habang naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin, nakita niya sa refleksyon ang paggalaw ni Rafael. Nagising ang lalaki, kinukuskos ang mga mata at nakangiti ng malambing. Ang ngiting dati ay nagpapatunaw sa puso ni Tala, ngunit ngayon ay nagpapangilo na lamang sa kanyang mga ngipin. Babe, ang aga mo naman yata. At bakit ang ganda-ganda ng asawa ko ngayon? Para kanino ba yan? Tanong ni Rafael, sabay lapit at yakap sa kanya mula sa likuran. Humalik ito sa kanyang pisngi, isang basang halik na tila ba nag-iiwan ng malapot na dumi sa kanyang balat. Marami lang kailangang tapusin sa resort, Rafael. Alam mo naman, kailangang kumita para sa mga pangarap mo. Sagot ni Tala sa isang tonong walang emosyon. Sapat na para hindi mahalata ng lalaki ang kanyang panginginig. I love you, babe. Ingat sa work, ha?
Hintayin kita mamaya, baka may surprise ako sa'yo. Huling hirit ni Rafael bago bumalik sa ilalim ng kumot. Paglabas ni Tala ng silid, agad niyang kinuha ang kanyang panyo at marahas na pinunasan ang kanyang pisngi. Pinunasan niya ito hanggang sa mamula ang kanyang balat. Tila ba gustong tanggalin ang bawat bakas ng pag-aari ni Rafael sa kanya. Ang kanyang unang hinto ay sa bangko, sa loob ng malamig na gusali kung saan siya ay kilala bilang isang mahalagang kliyente. Hinarap niya ang manager. Sa loob ng 3 taon, ang kanyang personal savings ay umabot na sa halagang sapat na para sa isang bagong simula. Inutusan niya ang manager na i-withdraw ang lahat ng kanyang pera at ilipat ito sa isang bagong account na siya lamang ang may alam. Paano po ang joint account ninyo ni Sir Rafael, ma'am? Tanong ng teller. Tumingin si Tala sa screen. May natitirang 5,000 piso roon. Iwan mo ang 20 pesos. Sapat na yon para makabili siya ng kape at magising sa katotohanan. Mula sa bangko, dumiretso siya sa opisina ng kanyang abogado. Ang bawat pagpirma niya sa mga dokumento ng revocation of power of attorney at ang formal na reklamo ng falsification of documents ay tila bawat hakbang patungo sa liwanag. Wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan na dahan-dahang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa kanyang opisina sa resort, hinarap niya ang kanyang mga tauhan ng may ngiti, ngunit isang nangiting puno ng pamamalam. Nag-file siya ng indefinite leave at kinuha ang kanyang mga personal na gamit. Binuksan niya ang kanyang laptop at doon ay nabasa ang isang email mula kay Leandro Salcedo, ang dati niyang boss na ngayon ay nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking resort sa Boracay. Tala, I heard what's happening. No questions asked. Your position as operations director here is ready. The villa is waiting for you. Safe travels. Paano nalaman ni Leandro? Hindi na mahalaga yon kay Tala. Ang mahalaga ay may isang kamay na nakalahad para sa kanya. Isang kamay na hindi humihingi ng kapalit, kundi nag-aalok ng respeto. Bumili siya ng one-way ticket papuntang Boracay para sa flight mamayang gabi. Bago siya tuluyang umalis sa kanyang opisina, binuksan ni Tala ang isang maliit na jewelry box. Inilabas niya ang kanyang wedding ring. Ang ginto na tila ba naging isang mabigat na kadena sa loob ng maraming taon. Pag-uwi niya sa bahay para kunin ang kanyang maleta, habang wala ang mag-ina, dahan-dahan niyang inilapag ang sing-sing sa ibabaw ng billing statement ng kuryente na nakapatong sa dining table. Ang sing-sing ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, tila isang tuldok sa dulo ng isang napakahabang pangungusap ng pagdurusa. Ito na ang huling bill na babayaran niya para sa mga Velasco. Ang kanyang tungkulin bilang asawa, bilang anak, at bilang alipin ay natapos na sa sandaling binitawan ng kanyang daliri. Ang gintong yon. Habang hinihintay niya ang taxi patungo sa airport, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Rafael ang bumungad sa kanya. Babe! Tumawag ang ahente. Ready na raw i-release ang SUV. Ang galing mo talaga. Approved na ang loan. Padala mo na yung processing fee na 10,000 pesos sa account ko. Ngayon na ha. I love you, my queen. Napangiti si Tala. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Ngunit ito ay isang nangiti ng isang mangangaso na nakitang nahulog na sa patibong ang kanyang huli. Hindi niya sinagot ang message. Pinatay niya ang kanyang cellphone at pumasok sa loob ng taxi. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan sa bahay na yon, tiningnan ni Tala ang kanyang sarili sa side mirror. Wala na ang pagod, wala na ang lungkot. Ang tanging nakikita niya ay ang isang babaeng handa ng sumiklab, hindi para masunog, kundi para maging isang tala na nagniningning sa sarili nitong langit. Makuha mo kaya ang sasakyan mo, Rafael, kung ang tanging naiwan sa account mo ay 20 pesos at isang kasong kriminal? Ang bawat kislap ng mga ilaw sa loob ng marangyang showroom ay tila sumasalamin sa nag-uumapaw na kayabangan ni Rafael. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na binili ni Tala para sa kanyang huling promotion, habang sa tabi niya ay
Nakatayo si Doña Milagros na tila isang reyna. Suot ang kanyang pinakamalaking mga hiyas at isang ngiting puno ng pagmamalaki. Kasama nila ang ilang mga kumari ni Milagros at mga kaibigan ni Rafael na inimbita nila para lamang saksihan ang kanilang tagumpay. Heto na ang ating bagong baby, wika ni Rafael habang hinahaplos ang makinis na pintuan ng kulay itim na SUV. Sabi ko naman sa inyo, ang kailangan lang ay tamang diskarte at koneksyon. Hindi na tayo kailangang magtiyaga sa lumang sasakyan. At syempre, singit ni Milagros habang iwinawagayway ang kanyang kamay na puno ng ginto. Ang aking anak ay sadyang pinagpala. Ang mga Velasco ay hindi nababagay sa mumurahing gamit. Pinagtrabahuhan ito ng aking anak, kaya nararapat lang na tamasahin namin ang ginhawang ito. Lumapit ang sales agent, dala ang isang maliit na folder at ang credit card terminal. Sir Rafael, kailangan lang po nating isettle ang initial processing fee at ang advance insurance payment bago natin tuluyang i-release ang unit. 500,000 pesos po lahat as agreed. Inilabas ni Rafael ang kanyang wallet ng may matikas na galaw. Inabot niya ang credit card. Ang card na sa loob ng 3 taon ay palaging binabayaran ni Tala nang walang palya. I-swipe mo na yan. Direct to the point na tayo. Isinaksak ng ahente ang card sa terminal. Sa loob ng ilang segundo ng katahimikan, tanging ang mahinang pag-ikot ng aircon ang naririnig. Naglabas ang makina ng isang mahabang tunog, ngunit hindi ito ang tunog ng tagumpay. Lumabas ang isang maliit na papel na may nakasulat na pulang letra. Sir, pasensya na po. Decline po ang transaction. Malumanay na sabi ng ahente. Natawa si Rafael. Isang tawang puno ng kaba. Declined? Baka nagkamali ka lang ng pindot. Subukan mo uli. Baka mahina lang ang signal niyo rito. Muling isinaksak ang card. Parehong resulta. Declined. Account frozen. Sir, baka po may problem ang bangko nyo. O baka po nag-reach na kayo sa limit. Muling mungkahi ng ahente habang ang mga kaibigan ni Rafael ay nagsisimulang magbulungan. Limit? Imposible. Ang asawa ko ang may-ari ng account na yan at alam kong puno ang laman niyan. Pagalit na sabi ni Rafael. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Tala. Ngunit ang boses lamang ng operator ang sumasagot. The subscriber you are calling is out of coverage area. Sinubukan ni Rafael na gamitin ang iba pa niyang mga card, ang mga supplementary cards na ibinigay sa kanya ni Tala. Ngunit isa-isang lumabas ang mga salitang tila mga sampal sa kanyang muka. Invalid. Blocked. Account closed. Ano ba ito, Rafael? Nakakahiya. Bulong ni Milagros habang ang kanyang mga kumari ay nagsisimulang magtakip ng bibig at magbulungan ng may kasamang tawa. Sabi mo ayos na ang lahat. Bakit nagkakaganito? Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa opisina ng showroom. Kinuha ito ng manager at pagkatapos ng ilang sandali ay lumapit ito kay Rafael nang may seryosong mukha. Mr. Velasco, tumawag po ang legal department ng bangko. Inabisuhan po kami na ang loan application ninyo ay opisyal na kinensela dahil sa ulat ng falsification of signatures at financial fraud. Inutusan din po kaming huwag i-release ang sasakyan at makipagtulungan sa mga awtoridad. Tila gumuho ang kisame ng showroom sa ibabaw ni Rafael. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa kayabangan ay naging kasing puti na ng papel. Ang mga kaibigan niyang kanina ay pumupuri sa kanya ay isa-isang nagsimulang lumayo, tila ayaw madamay sa isang kriminal. Hindi totoo yan. May pagkakamali lang. Si Tala ang may gawa nito. Sigaw ni Rafael, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Mabilis silang umuwi ni Milagros, nag-aabang na makita si Tala at hiyain ito sa harap ng lahat. Ngunit pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng isang nakabibinging katahimikan. Bukas ang pinto, ngunit madilim ang loob. Wala ang mga gamit ni Tala sa sala. Wala ang kanyang mga sapatos.
Patakbong pumasok si Rafael sa kanilang silid. Doon, sa ibabaw ng walang laman na kama, ay nakita niya ang isang brown envelope. Sa tabi nito ay ang wedding ring ni Tala na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Laman nito ang mga dokumento ng korte, isang kaso para sa falsification at isang restraining order. At sa pinakailalim ay isang maikling sulat na sulat kamay ni Tala. Ang bawat sentimong ninakaw nyo ay may katumbas na luha at pawis na hindi nyo kailanman mababayaran. Binabawi ko na ang buhay ko, Rafael. At sa pagkakataong ito, wala nang tala na sasagip sa inyo sa putikan. Magbayad kayo gamit ang sarili ninyong dangal, kung mayroon pa kayong natira. Napaupo si Rafael sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang sulat. Sa labas, narinig niya ang boses ni Milagros na humihiyaw dahil natuklasan nitong pati ang mga alahas na itinago nito ay kasamang kinuha ng mga pulis bilang ebidensya ng pagnanakaw. Wala ng SUV, wala ng marangyang party. Ang tanging naiwan ay ang malamig na sahig at ang katotohanang sila ay tuluyan nang iniwan ng babaeng akala nila ay habambuhay nilang magiging alipin. Sa malayo, sa gitna ng karagatan ng Boracay, isang babae ang nakatitig sa papalubog na araw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hininga ng isang pusong sa wakas ay malaya na. Ang bawat hakbang ni Tala sa pinong puting buhangin ng Boracay ay tila isang paglalakbay patungo sa isang mundong akala niya ay nasa mga pangarap lamang. Napakalamig ng simoy ng hangin na nagmumula sa dagat, humahaplos sa kanyang buhok na malayang sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang amoy ng usok at bawang sa kusina ng mga Velasco. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang malaking bato na nakatali sa kanyang leeg. Dito, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, tanging ang malumanay na paghampas ng mga alon sa dalampasigan ang naririnig ni Tala. Isang tunay na himig ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at malalim na buntong hininga, naroroon pa rin ang isang uri ng hapdi. Isang phantom pain na tila ba ang mga tanikalang kinalas niya ay nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Minsan, nahuhuli niya ang kanyang sarili na kinakapa ang kanyang kaliwang daliri. Hinahanap ang bigat ng singsing na wala na roon. Isang reflex ng isang pusong sanay sa pagiging bihag. Hindi madaling burahin ang 3 taon sa loob ng isang gabi, Tala. Pero ang mahalaga, narito ka na. Napalingon si Tala. Nakatayo sa hindi kalayuan si Leandro Salcedo. Suot nito ang isang simpleng puting linen shirt at shorts, malayo sa imahe ng isang istriktong boss na nakilala niya sa Cebu. Walang bakas ng pagmamadali sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pag-unawa. Hindi lumapit si Leandro ng masyadong malapit. Nanatili siya sa distansyang sapat para maramdaman ni Tala na siya ay ligtas, ngunit hindi sinasakal. Leandro, salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa pagkakataong ito. Mahinang sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tumangulang si Leandro, isang magalang at tapat na pagtango. Hindi niya ito sinubukang yakapin o hawakan ng kamay. Isang bagay na lubos na ipinagpasalamat ni Tala. Pagkatapos ng mga taon ng pekeng lambing ni Rafael na palaging may hininging kapalit, ang distansyang ibinibigay ni Leandro ay tila isang uri ng lunas. You earned this, Tala. Your talent and your hard work brought you here. I am just a facilitator, sabi ni Leandro sa kanyang baritono at kalmadong boses. Ang villa na tinutuluyan mo ay sayo hanggat gusto mo. Take your time to heal. Your job can wait until Monday. Salamat sa pagrespeto sa space ko, Leandro. I really appreciate it. Sagot ni Tala. Ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na paggalang mula sa isang lalaki. Naglakad sila nang magkatabi sa dalampasigan, ngunit may sapat na espasyo sa pagitan nila. Pinag-usapan nila ang mga plano para sa resort
ang mga bagong konsepto na gustong ipatupad ni Leandro at ang seryosong dedikasyon ni Tala sa trabaho. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ni Tala na siya ay isang babaeng galing sa isang wasak na relasyon. Pakiramdam niya ay isa siyang individual na may silbi at talino. Ngunit ang kapayapaan sa paraisong ito ay tila isang babasaging kristal. Nang bumalik si Tala sa kanyang villa para mag-ayos ng gamit, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tunog na tila isang matulis na tinik sa gitna ng katahimikan. Isang message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Binuksan niya ito at biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang larawan niya ang nakalakip. Larawan niya habang umiiyak sa kusina noong huling party, mukhang hulas at kaawa-awa. At ang kasunod na mensahe ay tila isang laso na isinaboy sa kanyang mukha. Akala mo ba makakatakas ka na lang ng ganoon kadali? Ninakawan mo ang asawa mo at iniwan ang biyanan mo sa hirap. Maghanda ka, Tala Esperanza. Sa loob ng 24 na oras, malalaman ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ka sa likod ng maamo mong mukha. Ipapahiya kita sa social media hanggang sa wala nang tumanggap sa iyong trabaho. Handa ka na ba sa viral scandal mo? Nabitawan ni Tala ang kanyang phone sa sahig. Ang malakas na tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang takot na akala niya ay naiwan na niya sa Cebu ay mabilis na bumalik. Bumabalot sa kanya, tila isang madilim na anino. Sino ang nagpadala nito? Si Rafael ba, na desperado ng makaganti? O si Doña Milagros na hindi matanggap ang pagkatalo? O baka naman ang babaeng nagngangalang Clarice na handang sirain siya para protektahan ang kanilang mga nakaw na luho? Sa gitna ng paraiso, naramdaman ni Tala na muli siyang kinukulong ng kanyang nakaraan. Ang tanong ay hindi na kung paano siya nakatakas, kundi kung hanggang saan ang kaya niyang itaya para maprotektahan ang bagong buhay na kasisimula pa lamang niyang buuin. Napakawalang puso mong babae, Tala. Pagkatapos mong ubusin ang kabuhayan namin, iniwan mo kaming literal na nagdidildil ng as habang ikaw ay nagpapakasasa sa Boracay. Ang boses ni Rafael sa loob ng video na nag-viral sa social media ay puno ng pait at mga luhang sadyang idinisenyo para kumuha ng simpatya. Habang pinapanood ito ni Tala sa kanyang cellphone, tila bumabalik ang bawat pako na ibinaon sa kanyang krus. Sa video, makikita rin si Doña Milagros na nakahiga sa isang manipis na banig, kunwari ay nanghihina at may sakit, habang humihingi ng tulong sa publiko laban sa mapangaping manugang. Libu-libong shares, libu-libong komento mula sa mga taong hindi naman alam ang katotohanan. Walang utang na loob. Maldita. Ang ganda pa naman, pero ang itim ng kaluluwa. Ang bawat salita ay tila mga latay na humahampas sa likod ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pakiramdam na tila ang hangin sa Boracay ay biglang nauubos. Ito ang social media trial na binalita sa kanya. Ang pamilyang palamunin na pinakain niya ng 3 taon ay ngayon ay ginagawa siyang halimaw sa harap ng buong bansa. Ang kabutihan niya ay binaligtad. Ang kanyang pag-alis ay ginawang pagtakas ng isang magnanakaw. Tala, tumingin ka sa akin. Hinga. Huminga ka ng malalim. Ang boses ni Leandro ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa isipan ni Tala. Nakatayo ang lalaki sa kanyang harapan, hindi lumalapit ng masyadong malapit para hindi siya mabigla. Ngunit sapat ang presensya para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nakita ni Leandro ang cellphone ni Tala na nahulog sa buhangin. Ang video ni Rafael na patuloy pa ring umiikot. Hindi na nakapagsalita si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang buong katawan ay tila ibinabalot ng yelo.
Isang matinding panic attack ang unti-unting lumalamon sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Leandro. Hindi niya ito niyakap. Sa halip ay kinuha niya ang isang basong tubig at inilagay ito sa nanginginig na mga kamay ni Tala. Ang lamig ng baso ay tila naging isang wake-up call sa kanyang mga pandama. Huwag mong hayaang nakawin nila ang kapayapaan mo, uli, Tala. Ang kasinungalingan ay parang bula, mabilis lumaki, pero madali ring puputok. Ang malumanay na sabi ni Leandro, dito sa Boracay, ligtas ka. Walang makakasakit sa iyo rito. Sa gitna ng kanyang panginginig, isang maliit na detalye ang nakita ni Tala. Sa tabi ng kanyang paa, may isang maliit na talangka na pilit na umaahon mula sa butas sa buhangin kahit na paulit-ulit itong tinatabunan ng alon. Napakaliit nito, napakarupok, ngunit hindi ito tumitigil. Ito ang kanyang golden moment, isang paalala na kahit gaano kalakas ang hampas ng alon ng paninira, may kakayahan siyang bumangon muli. Ininom ni Tala ang tubig, ramdam ang bawat patak na dumadaloy sa kanyang tuyot na lalamunan. Unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang takot ay hindi nawala, ngunit napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Marisol. Tala, huwag kang magpanik sa video na yan. May nahanap ako. Hinalughog ko ang lumang cloud storage ng Awesome Pods ng office computer ni Rafael bago nila ito makuha. Tala, hindi mo paniniwalaan ang nakita ko. Isang video record mula sa security camera ng kondo mo 3 months ago. Kitang-kita rito kung paano nila pinagplanuhan ni Clarice ang pag-fake ng signature mo habang tinatawanan kanila. Naramdaman ni Tala ang isang mabilis na pagdaloy ng kuryente sa kanyang mga ugat. Marisol, sigurado ka ba? 100% Tala. At hindi lang yan. May voice recording din kung saan sinasabi ni Milagros na balang araw ay palalayasin ka rin nila sa sarili mong bahay kapag nakuha na nila ang lahat. Tala, hawak natin ang alas. Ang sandatang akala nila ay gagamitin nila para sirain ka. Iyon din ang magiging kabaong nila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala habang nakatitig sa asul na dagat. Ang bawat luhang pumatak kanina ay tila naging petrolyo na magsisilbing mitya para sa huling pagsabog ng katotohanan. Tumingin siya kay Leandro at sa unang pagkakataon, nakakita ang lalaki ng isang tala na hindi na biktima, kundi isang mandirigma. Isend mo sa akin ang files, Marisol. Ngayon din, ang utos ni Tala, ang boses ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Ang video ni Rafael ay mabilis na kumakalat, ngunit lingid sa kanyang kaalaman. Ang mas malakas na tsunami ng katotohanan ay papunta na para lamunin ang bawat kasinungalingang binuo niya sa ibabaw ng buhangin. Ang bawat kasinungalingan ay may hiram na buhay at para kay Rafael, ang oras ng paniningil ay dumating na nang hindi niya inaasahan. Habang nakaupo siya sa isang maliit at maalinsangang kwarto sa isang murang inn dahil hindi na siya makapasok sa bahay na dating pag-aari ni Tala, ay tuwang-tuwa siyang nagbabasa ng mga komento sa kanyang viral video. Pakiramdam niya ay siya ang bida sa isang pelikula, ang api na ngayon ay kinakasihan ng publiko. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay biglang naglaho nang ang screen ng kanyang cellphone ay mapuno ng mga bagong notifications. Hindi na ito mga mensahe ng pakikiramay. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang trending topic sa Pilipinas ay nagbago. Isang bagong video ang lumabas, hindi mula sa kanya, kundi mula sa isang anonymous account na may titulong Ang Tunay na Mukha ng Mapagpanggap. Sa Boracay, tahimik na nakatitig si Tala sa dagat habang hawak ang kanyang tablet. Pinapanood niya ang bunga ng kanyang desisyon. Hindi siya nag-post para magmakaawa. Nag-post siya para magsiwalat. Ang video na inilabas ni Marisol ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Makikita roon si Rafael, nakaupo sa loob ng marangyang kondo ni Tala.
habang kasama ang isang babaeng nagngangalang Clarice. Hawak ni Rafael ang isang ballpen at ilang kopya ng pirma ni Tala. Pilit itong ginagaya sa ibabaw ng loan documents. Grabe honey, ang galing mong manggaya. Siguradong lusot to sa bangko. Maririnig ang boses ni Clarissa sa video. Sabay tawa ng malakas. Siyempre, sanay na ako rito. Si Tala naman, masyadong busy sa trabaho. Wala na yung pakialam sa mga ganito. Basta pag nakuha natin ang SUV, tayo ang magpapasasa, hindi yung ATM na yon. Sagot ni Rafael sa video, na sinundan ng isang mapangahas na halik sa pisngi ni Clarice. Hindi lang iyon. Kasunod ng video ay ang mga screenshot ng bank statements ni Tala. Sa loob ng 3 taon, ang milyong-milyong pisong ibinayad niya para sa luho ng pamilya Velasco, ang mga bayad sa ospital, ang mga branded na gamit na ipinagyayabang ni Milagros sa social media. Ang katotohanan ay tila isang tsunami na bumunot sa bawat pundasyon ng kasinungalingan ni Rafael. Sa loob lamang ng 1 oras, ang pity party ni Rafael ay naging isang pambansang kahihiyan. Ang mga taong dati ay naaawa sa kanya ay ngayon ay punong-puno ng galit. Magnanakaw, manggagamit, demonyo. Ang mga salitang ito ang pumalit sa mga nakaraang pakikiramay. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi online. Sa mismong sandaling iyon, si Doña Milagros ay kinakaladkad palabas ng kanilang inuupahang bahay. Ang landlord, na nakakita rin ng viral video at nakatanggap ng abiso mula sa abogado ni Tala, ay wala ng pasensya. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ay isang Velasco. Sigaw ni Milagros habang bitbit ang kanyang mga bag na puno ng mga alahas na ngayon ay wala ng halaga dahil ang mga ito ay kukunin din bilang ebidensya. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi bayad ang upa nyo at ang tunay na nagbabayad ay umalis na. Lumabas kayo rito bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga pulis. Ang bulyaw ng landlord, ang boses ay sapat na para marinig ng lahat ng kanilang mga kapitbahay na dati ay tinitingala sila. Sa Boracay, naramdaman ni Tala ang paglapit ni Leandro. Inabutan siya nito ng isang baso ng sariwang fruit juice. Walang sinabi ang lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing, tapos na, narinig ka na ng mundo. Nakausap ko na ang abogado ko, Leandro. Mahinang sabi ni Tala. Ang boses ay puno ng kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman. Ang bangko ay formal nang magsasampa ng kasong kriminal laban kay Rafael at Clarice. Wala na silang matatatakbuhan. You did the right thing, Tala. Pinrotektahan mo lang ang sarili mo. Sagot ni Leandro, ang kanyang presensya ay tila isang kuta na nagbibigay ng lakas. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang anino pa rin ang nakabitin sa hangin. Si Rafael, na ngayon ay wala ng bahay, wala ng pera, at wala ng dangal, ay hindi basta-basta susuko. Sa kanyang maliit na kwarto sa inn, habang binabasa ang mga ulat na ang asawa niya ay nasa Boracay, kasama ang isang mayamang lalaki, ang kanyang galit ay naging isang dilubyo. Akala mo ba panalo ka na, Tala? Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang lulubog. Bulong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasugatan at wala nang balak pang mabuhay ng maayos. Kinuha niya ang kanyang natitirang pera, ang huling barya na hindi nakuha ng bangko, at bumili ng isang tiket. Hindi tiket papuntang tagumpay, kundi tiket papunta sa lugar kung saan alam niyang mahahanap niya ang babaeng sumira sa kanyang perpektong mundo. Ang Boracay ay maaring isang paraiso, ngunit para kay Tala, ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Ang multo ng nakaraan ay papunta na. Dala ang isang desperadong tangka na bawiin ang lahat, kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawasak ng kanilang mga buhay. Akala mo ba talaga ganoon kadaling burahin ang lahat, Tala? Ang kapal din ng mukha mong mag-relax dito sa paraiso habang ang buhay ko ay winasak mo. Ang boses na yon, ang boses na dating nagpapatibok ng puso ni Tala sa tuwa, ngunit ngayon ay nagpapahinto rito sa takot.
ay nanggaling sa likuran ng isang malaking puno ng niyog. Dahan-dahang lumabas si Rafael mula sa kadiliman ng gabi sa dalampasigan. Malayo ang itsura niya sa dating makinis at palaging maayos na lalaki sa Cebu. Gusot-gusot ang kanyang damit, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Napatigil si Tala sa kanyang paglalakad. Ang lamig ng tubig dagat na humahaplos sa kanyang mga paa ay biglang tila naging yelo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, kaya't mariin niya itong ikinuom sa kanyang gilid. Narito na ang multo ng kanyang nakaraan, dala ang lahat ng dumi at sakit na pilit niyang tinatakasan. Anong ginagawa mo rito, Rafael? Hindi ka dapat narito. May restraining order ang korte laban sa'yo. Ang sabi ni Tala, pilit na pinatitibay ang kanyang boses kahit na ang kanyang kalooban ay unti-unti nang nadudurog sa kaba. Restraining order? Wala akong pakialam sa papel na yan. Sigaw ni Rafael, sabay hakbang ng malapit. Amoy alak ang kanyang hininga, humahalo sa alat ng hangin sa dagat. Tingnan mo ako, Tala. Wala na akong bahay, wala na akong pera. Pati si Mama ay nagkakasakit dahil sa ginawa mo. Ikaw ang sumira sa amin. Binigyan kita ng buhay, binigyan kita ng apelyido, tapos ito ang ibabalik mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Sa gitna ng takot, naramdaman niya ang isang matinding pagkasuklam. Binigyan mo ako ng buhay, Rafael. 3 taon akong nagtrabaho hanggang sa manghina ang katawan ko para lang buhayin ka. 3 taon kong tiniis ang pang-aalipusta ng nanay mo dahil akala ko ay mahal mo ako. Hindi kita ginawang kriminal. Iyon ang pinili mo nang nakawin mo ang pirma ko para sa luho mo at ng kabit mo. Wala kang alam. Ginawa ko yun para sa atin. Para hindi tayo magmukhang mahirap sa harap ng mga tao. Depensa ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na dati ay nagpapaniwala kay Tala. Ngunit ngayon, ay tila isang sirang plaka na lamang. Humakbang muli si Rafael. Ang kanyang muka ay nasa tapat na ng mukha ni Tala. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila may balak na manakit. Napapikit si Tala. Inihahanda ang sarili sa isang sampal na akala niya ay nararapat sa kanya. Ngunit walang dumating na sakit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang hawak ni Leandro ang braso ni Rafael. Nakatayo ang lalaki sa gitna nila. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nagbababala ng panganib. Huwag mo siyang susubukang hawakan, Rafael. Tapos na ang panahon na kaya mo siyang saktan. Ang sabi ni Leandro sa isang tonong napakababa, ngunit puno ng awtoridad. Sino ka ba? Ha? Ikaw ba ang bagong provider niya? Kaya pala mabilis siyang nakalimot dahil may nakita na siyang mas malaking isda. Pang-uuyam ni Rafael, pilit na kumakawala sa hawak ni Leandro. Leandro, pabayaan mo siya, biglang sabi ni Tala. Humakbang siya paitaas, tumayo sa harap ni Rafael nang walang takot. Hindi mo na ako madadaan sa pananakot mo, Rafael. Tapos na ang kapangyarihan mo sa akin. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang nanira sa sarili mong buhay dahil sa kasakiman mo. Ngayon, umalis ka na bago pa dumating ang mga pulis na tinawagan ng security ng resort. Sa di kalayuan, naririnig na ang tunog ng mga yabag ng paa ng mga security guards at ang mahinang pag-ikot ng mga ilaw ng kanilang mga patrol car. Nakita ni Tala ang takot na gumuhit sa mga mata ni Rafael. Ang dating matapang na lalaki ay mabilis na umurong. Tila isang asong bahag ang buntot nang makakita ng tunay na panganib. Hindi pa tayo tapos, Tala. Pagsisisihan mo ito. Huling sigaw ni Rafael bago siya dinaluhong at pinalibutan ng mga guards. Habang pinapanood ni Tala na pilit na isinasakay si Rafael sa sasakyan, naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Napaupo siya sa buhangin, ang kanyang mga luhang kanina pa pinipigilan
ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa puting buhangin ng Boracay. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng paglaya. Ang huling tanikala ay tuluyan ng naputol. Lumapit si Leandro at dahan-dahang inilagay ang kanyang jacket sa mga balikat ni Tala. Hindi siya nagsalita. Naupo siya sa tabi nito, binibigyan ng babae ng katahimikang kailangan nito para maghilom. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinitigan ni Tala ang malawak na karagatan. Ang bawat alon na dumarating ay tila naghuhugas sa mga latak ng kanyang nakaraan. Naisip niya, hanggang kailan mo ba kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi ka kailanman intindihin? Ang sagot ay naroroon sa hangin. Hindi mo na kailangan. Ang katahimikan ay sapat na. Ang kanyang bukas ay wala na sa kamay ni Rafael, kundi na sa bawat hakbang na gagawin niya palayo sa dilim at patungo sa sarili niyang liwanag. Ang sikat ng araw na sumilip sa bintana ng villa ni Tala, kinabukasan ay tila may dalang ibang uri ng liwanag. Wala na ang kaba, wala na ang bigat. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi ang kisame ng bahay sa Cebu ang kanyang nakita, kundi ang malawak at asul na langit ng Boracay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay hindi na nakakabingi. Ito ay tila isang malambot na kumot na yumayakap sa kanyang pagkatao. Tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng side table. Mula ito kay Marisol. Sa pagkakataong ito, hindi nanginig ang mga kamay ni Tala sa pagsagot. Tala, opisyal na. Naisampa na ang mga kasto laban kay Rafael at Clarice. Hindi sila pinayagang magpiyansa dahil sa bigat ng ebidensya ng fraud na nakuha ng bangko. Ang balita ni Marisol, ang boses ay puno ng kagaanan. At si Doña Milagros, ayon, nakikitira na lang muna sa isang malayong kamag-anak na halos hindi rin sila matanggap. Ang lahat ng mga kumare niya, biglang naglaho na parang bula. Nakinig lang si Tala. Sa loob-loob niya, wala siyang naramdamang matinding tuwa o galit. Ang tanging naroon ay isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. Ang katarungang ipinaglalaban niya ay hindi tungkol sa pagpapahirap sa iba, kundi tungkol sa pagbawi sa sariling dangal. Salamat, Marisol. Salamat sa lahat. Mahinang sagot ni Tala. Ano nang plano mo ngayon, Tala? Babalik ka ba rito para sa hearing? Tanong ng kaibigan. Ang mga abogado na ang bahala riyan, Marisol. Pupunta ako kung kailangan, pero ang buhay ko ay wala na riyan. Dito na ako magsisimula uli. Wika ni Tala habang nakatingin sa kanyang mga daliri na wala na ring bakas ng sugat mula sa pagkakahiwa sa kusina. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Tala sa balkonahe. Nakita niya si Leandro na nakatayo sa ibaba. Tila hinihintay siyang magising. May dala itong 2 tasa ng kape. Nang makita siya ng lalaki, tipid itong ngumiti at itinaas ang isa sa mga tasa. Dahan-dahang bumaba si Tala. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila pagbaba mula sa isang napakahabang paglalakbay. Paglapit niya kay Leandro, inabot nito ang kape. Ang init ng tasa ay humahalo sa malamig na simoy ng umaga. Nabalitaan ko ang nangyari sa istasyon kagabi. Rafael is officially out of the picture, Tala. He can't hurt you anymore. Sabi ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Binibigyan si Tala ng pagkakataong huminga ng maluwag. Alam ko, Leandro, pero ang totoo, mas masarap sa pakiramdam yung realization na hindi ko na siya kailangang kamuhian. I just feel indifferent. Parang isang lumang gamit na itinapon ko na at hindi ko na kailangang balikan pa. Sagot ni Tala bago uminom ng kape. Ang pait nito ay saktong-sakto sa kanyang panlasa. Isang pait na nagpapagising sa diwa. Naramdaman ni Tala ang katahimikan sa pagitan nila ni Leandro. Hindi ito awkward na katahimikan. Ito ay ang uri ng katahimikan na binuo ng respeto at pag-unawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi naramdaman ni Tala na kailangan niyang magpaliwanag o magsilbi sa isang lalaki para lang maging enough. Leandro,
Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka tumutulong ng ganito? Tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan sa mukha ng lalaki. Tumingin si Leandro ng diretso sa kanya. Dahil nakita kita noong nasa Cebu pa tayo, Tala. Nakita ko kung paano mo ibigay ang lahat sa trabaho at sa pamilya mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Respeto ang dahilan ko. You are a brilliant woman who deserves to be seen, not just used. Napayuko si Tala. Ang mga salitang yon ay mas matamis pa sa anumang pangako ni Rafael, hindi dahil ito ay isang romantikong pahayag, kundi dahil ito ay pagkilala sa kanyang halaga bilang tao. Napakasarap palang huminga nang hindi humihingi ng paumanhin sa bawat hangin na iyong nilalanghap. Sa loob ng 3 taon, tila bawat kilos ni Tala ay may kaakibat na takot na baka may magalit, baka may mabigo, o baka hindi sapat ang kanyang ibinibigay. Ngunit ngayong umaga, habang naglalakad siya sa loob ng isang maliit na butik sa Boracay, ang tanging iniisip niya ay ang kanyang sarili. Hinaplos niya ang isang puting linen na dress. Napakagaan nito sa pakiramdam, kabaligtaran ng mga madidilim at mabibigat na damit na gusto ni Rafael na isuot niya noon para hindi raw siya masyadong kapansin-pansin. Isinuot niya ito at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatitig sa kanya ay hindi na ang hulas at pagod na asawa sa Cebu. May ningning na muli ang kanyang mga mata. Isang ningning na nanggagaling sa loob. Ang ningning ng isang pusong nagsisimulang magpatawad sa sarili. Bagay sa'yo ang puti, Tala. Mukha kang malaya. Isang boses ang narinig niya mula sa pinto. Nakatayo roon si Leandro. May dalang maliit na buke ng mga sariwang bulaklak. Ngunit hindi niya ito ibinigay nang may halong mali siya. Inilapag niya ito sa counter at lumapit ng may paggalang. Inimbitahan kita para sa isang celebratory dinner mamaya, sabi ni Leandro. Ang boses ay kalmado at walang pagmamadali. Hindi ito date, Tala. Huwag kang mag-alala. Ito ay pagdiriwang para sa bagong simula ng pinakamagaling na operations director na nakilala ko. Napangiti si Tala, isang tunay at maluwag na ngiti. Salamat, Leandro. I'd love to join you. Nang gabi ring iyon, dinala siya ni Leandro sa isang tago at tahimik na bahagi ng resort kung saan may maliit na mesa sa ilalim ng mga bituin. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghampas ng mga alon at ang banayad na tugtog mula sa malayo. Walang bonggang pagtatanghal, walang mga pangakong nakakalunod, tanging masarap na pagkain at tapat na usapan. Napansin ni Tala na ang lahat ng nakahain ay ang kanyang mga paboritong pagkain, mga detalyeng hindi kailanman naalala ni Rafael sa loob ng 3 taon. Naalala mo na gusto ko ang grilled fish kaysa fried? Tanong ni Tala, bahagyang nagugulat. Madali kang basahin kapag seryoso ka sa trabaho, Tala. At napansin ko na mas marami kang nakakain kapag iyon ang ulam natin sa meeting noon sa Cebu. Sagot ni Leandro, sabay higop ng wine. Napakasarap palang huminga ng hindi humihingi ng paumanhin sa bawat hangin na iyong nilalanghap. Sa loob ng 3 taon, tila bawat kilos ni Tala ay may kaakibat na takot. Takot na baka may magalit, takot na baka may mabigo, o takot na hindi sapat ang kanyang ibinibigay sa pamilyang Velasco. Ngunit ngayong umaga, habang naglalakad siya sa loob ng isang maliit na butik sa Boracay, ang tanging iniisip niya ay ang kanyang sarili. Hinaplos niya ang isang puting linen na dress. Napakagaan ito sa pakiramdam, kabaligtaran ng mga madidilim at mabibigat na damit na gusto ni Rafael na isuot niya noon para hindi raw siya masyadong kapansin-pansin sa paningin ng ibang lalaki. Isinuot niya ito at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatitig sa kanya ay hindi na ang hulas at pagod na asawa sa Cebu. May ningning na muli ang kanyang mga mata, isang ningning na nanggagaling sa loob. Ang ningning ng isang pusong nagsisimulang magpatawad sa sarili. Bagay sa'yo ang puti, Tala. Mukha kang malaya. Isang boses ang narinig niya mula sa pinto. Nakatayo roon si Leandro.
May dalang maliit na buke ng mga sariwang bulaklak, ngunit hindi niya ito ibinigay nang may halong mali siya o pagpilit. Inilapag niya ito sa counter at lumapit ng may sapat na distansya. Sapat para maramdaman ni Tala ang init ng kanyang presensya ngunit hindi ang bigat ng isang obligasyon. Inimbitahan kita para sa isang celebratory dinner mamaya, sabi ni Leandro. Ang boses ay kalmado at walang pagmamadali. Hindi ito date, Tala. Huwag kang mag-alala. Ito ay pagdiriwang para sa bagong simula ng pinakamagaling na operations director na nakilala ko. Napangiti si Tala, isang tunay at maluwag na ngiti. Salamat, Leandro. I'd love to join you. Nang gabi ring iyon, dinala siya ni Leandro sa isang tago at tahimik na bahagi ng resort kung saan may maliit na mesa sa ilalim ng mga bituin. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghampas ng mga alon at ang banayad na tugtog mula sa malayo. Walang bonggang pagtatanghal, walang mga pangakong nakakalunod, tanging masarap na pagkain at tapat na usapan. Napansin ni Tala na ang lahat ng nakahain ay ang kanyang mga paboritong pagkain, mga detalyeng hindi kailanman naalala ni Rafael sa loob ng 3 taon. Ang inihaw na isda na tamang-tama, ang pagkaluto, ang sariwang ensalada, at ang paborito niyang mangga. Naalala mo na gusto ko ang grilled fish kaysa fried? Tanong ni Tala, bahagyang nagugulat. Madali kang basahin kapag seryoso ka sa trabaho, Tala. At napansin ko na mas marami kang nakakain kapag iyon ang ulam natin sa meeting noon sa Cebu. Sagot ni Leandro, sabay higop ng kape. Ang kanyang tingin ay diretso ngunit malumanay. Tila ba binabasa ang bawat pahina ng kaluluwa ni Tala nang walang paghuhusga. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Tala na ang pakiramdam ng pagiging pinakikinggan sa maliliit na bagay ay mas nakakakilig kaysa sa anumang grandiosong deklarasyon ng pag-ibig. Ito ang kanyang ginintuang sandali. Ang ma-realize na may halaga siya hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kundi dahil sa kung sino siya. Habang naglalakad sila pabalik sa kanyang villa pagkatapos ng hapunan, naging tahimik ang paligid. Ang hangin ay may dalang amoy ng asin at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Sa isang makitid na bahagi ng daan, hindi sinasadyang nagdampi ang kanilang mga balikat. Isang kuryente ang tila gumapang sa balat ni Tala. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Mabilis siyang lumayo ng kaunti. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong hindi pa niya kayang pangalanan. Good night, Tala, mahinang sabi ni Leandro nang makarating sila sa pinto. Tumitig ito ng matagal bago dahan-dahang tumalikod. Ngunit ang kaligayahang iyon ay tila isang maikling panaginip. Bago pumasok sa kanyang silid, may napansin si Tala na isang pamilyar na anino sa di kalayuan. Malapit sa mga puno ng niyog, isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero na tila kanina pa sila sinusundan. Hindi ba't nasa Cebu si Clarice? O baka guni-guni lamang niya ito dahil sa pagod? Pagpasok ni Tala sa kanyang silid, nakita niya ang isang sobre sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala itong pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang kanyang hininga ay tila napatigil. Sa loob nito ay may nakadikit na isang maliit na piraso ng tela. Isang piraso mula sa paboritong apron na ginagamit niya noon sa kusina ng mga Velasco. Ang apron na itinapon niya sa basurahan bago siya umalis. Sa likod ng piraso ng tela, may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa mula sa impyerno. Ang utang na dugo ay hindi nababayaran ng pagtakas. Akala mo ba ay tapos na kami sa'yo? Naramdaman ni Tala ang matinding panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang nakaraan ay hindi lang basta sumusunod sa kanya. Ito ay nanunuot sa loob ng kanyang bagong mundo. Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang bagong simula. Ang piraso ng tela sa kanyang kamay ay tila isang buhay na uod na gumagapang sa kanyang balat. Hindi ito basta apron, ito ang simbolo ng kanyang pagkaalipin,
ang saksi sa bawat gabing umiiyak siya habang naghuhugas ng pinggan sa Cebu. Paano ito nakarating dito? Sino ang kumuha nito mula sa basurahan ng mga Velasco? Ang bawat sulok ng Marangyang Villa na dati ay tila paraiso ay biglang naging isang mapanganib na labirinto sa paningin ni Tala. Mabilis siyang lumapit sa pinto at narinig ang tuyot na pagpihit ng trangka habang pilit niya itong nilalak. Sinuri niya ang bawat bintana, ang bawat siwang ng kurtina habang ang kanyang hininga ay nagiging kapos at mabigat. Ang takot ay tila isang malamig na tubig na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Pakiramdam niya, ang bawat anino ng dahon ng niyog sa labas ay isang taong naghihintay na saktan siya. Isang mahinang katok ang narinig niya mula sa pinto. Halos mapatalon si Tala sa gulat. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tala? Si Leandro ito. Napansin kong hindi mo na ipatay ang ilaw sa balkonahe. Okay ka lang ba? Ang boses ng lalaki ay puno ng pag-aalala. Malumanay ngunit sapat para mabasag ang katahimikan. Hindi sumagot si Tala. Nakasandal siya sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang anumang hikbi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kabutihan ni Leandro ay tila naging isang pabigat. Naisip niya, anong karapatan kong maging masaya habang ang nakaraan ko ay tila isang sumpa na susunod at susunod sa akin? Ayaw niyang madamay si Leandro sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Tala, alam kong gising ka pa. Naririnig ko ang mabigat mong paghinga. Buksan mo ang pinto, please. Muling pakiusap ni Leandro. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang pinto, ngunit bahagya lamang. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Leandro, umalis ka na. Please, wag mo na akong pansinin. Anong nangyari? May nakita ka ba? Akmang lalapit si Leandro, ngunit mabilis na umatras si Tala. Hindi mo naiintindihan. Ang mga taong iniwan ko, hindi nila ako tatantanan. At kapag nanatili ka sa tabi ko, idadamay ka nila. Ayokong maging mantsa sa malinis mong buhay. Why, Leandro? I am a broken woman with a broken past. Umalis ka na bago ka pa magsisi. Ang boses ni Tala ay puno ng pait at desperasyon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang sakit sa mga mata ni Leandro. Ngunit hindi ito ang sakit ng isang taong nabigo, kundi ang sakit ng isang taong nagmamalasakit. Hindi siya nagpilit na pumasok. Sa halip, naupo siya sa sahig sa labas ng pinto ni Tala. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Hindi ako aalis, Tala. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil gusto kong malaman mo na may isang tao rito na hindi ka iiwan kapag magulo ang mundo mo. Matulog ka na. Dito lang ako sa labas ng pinto mo hanggang sa sumikat ang araw. Ang mahinang sabi ni Leandro. Ang piraso ng tela sa kanyang kamay ay tila isang buhay na uod na gumagapang sa kanyang balat. Hindi ito basta apron. Ito ang simbolo ng kanyang pagkaalipin, ang saksi sa bawat gabing umiiyak siya habang naghuhugas ng pinggan sa Cebu, habang nilalait ng kanyang biyenan. Paano ito nakarating dito? Sino ang kumuha nito mula sa basurahan ng mga Velasco? Ang bawat sulok ng Marangyang Villa na dati ay tila paraiso ay biglang naging isang mapanganib na silid sa paningin ni Tala. Mabilis siyang lumapit sa pinto at narinig ang tuyot na pagpihit ng trangka habang pilit niya itong nilalak. Sinuri niya ang bawat bintana, ang bawat siwang ng kurtina, habang ang kanyang hininga ay nagiging kapos at mabigat. Ang takot ay tila isang malamig na tubig na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Pakiramdam niya, ang bawat anino ng dahon ng niyog sa labas ay isang taong naghihintay na saktan siya. Isang mahinang katok ang narinig niya mula sa pinto. Halos mapatalon si Tala sa gulat. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib.
Tala, si Leandro ito. Napansin kong hindi mo na ipatay ang ilaw sa balkonahe. Okay ka lang ba? Ang boses ng lalaki ay puno ng pag-aalala. Malumanay ngunit sapat para mabasag ang katahimikan. Hindi sumagot si Tala. Nakasandal siya sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang anumang hikbi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kabutihan ni Leandro ay tila naging isang pabigat. Naisip niya, anong karapatan kong maging masaya habang ang nakaraan ko ay tila isang sumpa na susunod at susunod sa akin? Ayaw niyang madamay si Leandro sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Tala, alam kong gising ka pa. Naririnig ko ang mabigat mong paghinga. Buksan mo ang pinto, please. Muling pakiusap ni Leandro. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang pinto, ngunit bahagya lamang. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Leandro, umalis ka na. Please, wag mo na akong pansinin. Anong nangyari? May nakita ka ba? Akmang lalapit si Leandro, ngunit mabilis na umatras si Tala. Hindi mo naiintindihan. Ang mga taong iniwan ko, hindi nila ako tatantanan. At kapag nanatili ka sa tabi ko, idadamay ka nila. Ayokong maging mantsa sa malinis mong buhay. Leandro, I am a broken woman with a broken past. Umalis ka na bago ka pa magsisi. Ang boses ni Tala ay puno ng pait at desperasyon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang sakit sa mga mata ni Leandro. Ngunit hindi ito ang sakit ng isang taong nabigo, kundi ang sakit ng isang taong nagmamalasakit. Hindi siya nagpilit na pumasok. Sa halip, naupo siya sa sahig sa labas ng pinto ni Tala. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Hindi ako aalis, Tala. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil gusto kong malaman mo na may isang tao rito na hindi ka iiwan kapag magulo ang mundo mo. Matulog ka na. Dito lang ako sa labas ng pinto mo hanggang sa sumikat ang araw. Ang mahinang sabi ni Leandro. Ang bawat himaymay ng telang iyon ay tila mga galamay ng isang halimaw na humihila kay Tala, pabalik sa madilim na kusina ng mga Velasco. Hindi ito basta-basta basahan. Ito ang paborito niyang apron, ang saksi sa libu-libong oras ng kanyang pagkakayod. Ang tanging bagay na yumayakap sa kanya habang nilalait siya ni Doña Milagros. Paano ito nakarating dito sa Boracay? Sino ang kumuha nito mula sa basura sa Cebu? Ang bawat sulok ng marangyang villa na dati ay tila paraiso ay biglang naging isang mapanganib na hawla sa paningin ni Tala. Mabilis siyang lumapit sa pinto at narinig ang tuyot na pagpihit ng trangka habang pilit niya itong nilalak ng paulit-ulit. Sinuri niya ang bawat bintana, hinila ang mga kurtina hanggang sa wala ng masilip na liwanag mula sa labas. Ang kanyang paghinga ay naging kapos at mabigat. Tila ba ang hangin sa loob ng silid ay unti-unti nang nauubos. Ang takot ay isang malamig na tubig na dahan-dahang lumulunod sa kanya at ang bawat anino ng dahon ng niyog sa labas ay tila isang taong naghihintay na saktan siya. Isang mahinang pagtama ng mga daliri sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Halos mapatalon si Tala sa gulat. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Tala? Si Leandro ito. Napansin kong hindi mo na ipatay ang ilaw sa balkonahe. Okay ka lang ba? Mukhang balisa ka kanina bago ka pumasok. Hindi sumagot si Tala. Nakasandal siya sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang anumang hikbi na gustong kumawala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kabutihan ni Leandro ay tila naging isang mabigat na pasanin. Naisip niya, anong karapatan niyang maging masaya habang ang kanyang nakaraan ay tila isang sumpa na susunod at susunod sa kanya. Ayaw niyang madamay ang malinis na pangalan ni Leandro sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Tala, alam kong gising ka pa.
Naririnig ko ang iyong mabigat na paghinga sa kabilang panig ng pinto. Buksan mo ito, please. Nag-aalala ako. Muling pakiusap ni Leandro, ang boses ay puno ng sensiridad. Dahan-dahang pinihit ni Tala ang susi, ngunit bahagya lamang niyang binuksan ang pinto. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel sa ilalim ng ilaw ng silid. Leandro, umalis ka na. Please, wag mo na akong pansinin. Wag mo na akong tulungan. Anong nangyari? May nakita ka ba? May nag-text ba sa'yo? Akmang lalapit si Leandro, ngunit mabilis na umatras si Tala. Tila ba ang presensya ng lalaki ay isang apoy na nakakapaso? Hindi mo naiintindihan. Ang mga taong iniwan ko, hindi nila ako tatantanan. At kapag nanatili ka sa tabi ko, idadamay ka nila. Ayokong maging mantsa sa malinis mong buhay, Leandro. I am a broken woman with a broken past. Umalis ka na bago ka pa magsisi na nakilala mo ako. Ang boses ni Tala ay puno ng pait at desperasyon. Tila ba isinusuka niya ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang isang kakaibang emosyon sa mga mata ni Leandro. Hindi ito ang sakit ng isang taong nabigo, kundi ang sakit ng isang taong labis na nagmamalasakit. Hindi siya nagpilit na pumasok sa loob ng silid. Sa halip, marahan siyang naupo sa sahig sa labas ng pinto ni Tala, ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Hindi ako aalis, Tala. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil gusto kong malaman mo na may isang tao rito na hindi ka iiwan kapag magulo ang mundo mo. Matulog ka na ng payapa. Dito lang ako sa labas ng pinto mo hanggang sa sumikat ang araw. Walang makakapasok dito nang hindi ako nadadaanan. Ang mahinang sabi ni Leandro, ang boses ay tila isang orasyon na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Tala. Nanatiling nakatayo si Tala sa likod ng pinto. Dinaramdam ang presensya ng lalaki sa kabilang panig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binuo ng isang hindi masabing pangako. Isang pag-ibig na hindi nanghihimasok, kundi nagbabantay sa dilim. Dahan-dahang lumuhod si Tala sa sahig. Itinabin ang kanyang likod sa pinto kung nasaan si Leandro. Sa gitna ng kanyang pag-upo, napansin niya ang isang maliit na bagay na nakaipit sa ilalim ng kanyang kama. Isang pirasong papel na puti na hindi niya pag-aari. Inabot niya ito at binuksan sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kanyang hininga ay tila napatigil. Isang listahan ito ng lahat ng kanyang daily routine dito sa Boracay. Nakasulat doon kung anong oras siya gumigising, saan siya kumukuha ng kape, anong oras sila naglalakad ni Leandro sa Pampang, at kung anong oras siya bumabalik sa villa. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Sa pinakailalim ng listahan, may isang petsa at oras na nakasulat sa pulang tinta. Bukas, 9:09 ng gabi, sa dulo ng Pampang, mag-isa ka lang na pumunta o itutuloy namin ang plano para sa lalaking nasa labas ng pinto mo. Nabitawan ni Tala ang papel at mabilis na napatakip sa kanyang bibig. Ang banta ay hindi na lang pananakot sa social media mula sa Cebu. Ang kaaway ay narito na sa loob ng kanyang silid, humihinga sa parehong hangin, at ang buhay ni Leandro ang nakataya, kapalit ng kanyang pagsunod. Hindi nagawa ni Tala na ipikit ang kanyang mga mata hanggang sa sumikat ang araw. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit. Nang buksan niya ang pinto sa unang liwanag ng umaga, bumungad sa kanya si Leandro na nakasandal pa rin sa pader. Ang lalaki ay nagising sa mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod ngunit agad na nagningning nang makita si Tala. Hindi ka ba talaga umalis? Ang mahinang tanong ni Tala, ang boses ay puno ng pagsisisi. Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan, sagot ni Leandro habang dahan-dahang tumatayo. Inayos niya ang kanyang gusot na polo at ngumiti ng tipid. Mag-almusal na tayo, kailangan mo ng lakas.
Gusto ni Tala na sabihin ang lahat. Gusto niyang ipakita ang listahan ng routine at ang banta sa buhay ng lalaki. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang kalmado at tapat na mukha ni Leandro, mas namumuo ang kanyang determinasyon. Hindi siya papayag na ang huling dumi ng mga Velasco ay mantsahan ang tanging lalaking nagparamdam sa kanya ng tunay na halaga. Sa buong maghapon, naging mailap si Tala. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng mga papeles sa resort, ngunit ang kanyang isip ay naroon na sa dulo ng pampang. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, ang Boracay ay nababalot ng isang misteryosong katahimikan sa bahaging yon ng isla. Ang tanging naririnig ay ang malalakas na hampas ng alon sa mga malalaking bato at ang sipol ng hangin sa mga puno ng niyog. Palihim na lumabas si Tala, tinitiyak na hindi siya mapapansin ni Leandro. Ang kanyang bawat hakbang sa basang buhangin ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagdating niya sa madilim na bahagi ng pampang, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng isang abandonadong kubo. Hindi ito si Rafael. Hindi ito ang malaking lalaking inaasahan niya. Si Clarice. Ang babaeng dati ay punong-puno ng kolorete at luho, ay ngayon ay mukhang hulas, payat, at ang mga mata ay puno ng baliw na galit. Nakasuot siya ng isang lumang jacket at pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa bulsa nito. Dumating ka rin, Tala. Ang boses ni Clarice ay paos at puno ng pait. Akala mo ba ikaw lang ang pwedeng manalo? Dahil sa'yo, nakulong si Rafael. Dahil sa'yo, kinuha ng bangko ang lahat ng ari-arian ko. Wala na akong mukhang maiharap sa mga magulang ko. Ikaw ang nagnakaw, Clarice. Ikaw at si Rafael ang sumira sa sarili ninyong buhay. Matapang na sagot ni Tala, bagaman ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa labas ng kanyang dibdib. Ibigay mo na sa akin ang listahan at ang anumang ebidensya na meron ka. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa. Huwag mo akong utusan, sigaw ni Clarice, sabay labas ng isang matulis at kinakalawang na kutsilyo. Akala mo ba natatakot ako? Wala na akong mawawala, Tala. Pero ikaw, marami kang pwedeng mawala. Gaya ng lalaking palaging nakabantay sa'yo, alam ko kung nasaan siya ngayon. Isang tawag ko lang sa mga kasama ko, sisiguraduhin naming hindi na siya makakalakad muli. Naramdaman ni Tala ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Huwag si Leandro. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang harapin mo. Masyado kang martir, Tala. Iyan ang kahinaan mo. Uyam ni Clarice habang dahan-dahang lumalapit. Ang talim ng kutsilyo ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Eksaktong sa sandaling iyon, isang mabilis na yabag ng paa ang narinig mula sa likuran ng mga puno. Isang boses ang bumasag sa tensyon ng gabi. Tala, umatras ka. Si Leandro, hindi siya nakinig. Sinundan niya si Tala dahil alam niyang may itinatago ito. Ngunit sa kanyang paglapit, lalong naging desperado si Clarice. Mabilis na iwinasiwas ng babae ang kutsilyo patungo sa direksyon ni Tala. Ngunit bago pa ito tumama, mabilis na humarang si Leandro. Isang tunog ng pagkunit ng tela ang narinig sa gitna ng katahimikan na sinundan ng isang mahinang daing ng sakit. Huwag kang bibitiw, Tala. Hawakan mo ang kamay ko. Ang sigaw ni Leandro ay humalo sa ingay ng nagngangalit na alon na humahampas sa matatalim na bato. Muntik na ngang mawalan ng balanse si Tala matapos siyang itulak ng marahas ni Clarice. Ngunit bago pa siya tuluyang mahulog sa madilim na kailaliman ng dagat, naramdaman niya ang isang mahigpit at matibay na dakok sa kanyang braso. Si Leandro iyon. Kahit duguan ang kanyang balikat mula sa sugat ng kutsilyo, ay hindi binitawan si Tala. Sa mga sandaling iyon, ang takot ni Tala ay napalitan ng isang matinding pagkamangha sa tibay ng lalaking nasa harap niya. Sa di kalayuan, mabilis na kumilos ang mga security guards. Ang putok ng baril na umalingaw-ngaw kanina ay isang babala lamang sa hangin, ngunit sapat na yon para mapatigil si Clarice sa kanyang pagtatangka.
Nakita ni Tala ang huling sulyap ng babae, puno ng luha, puno ng pait at puno ng pagkatalo, bago ito tuluyang pinalibutan at pinigilan ng mga awtoridad. Wala ng takas, wala ng dumi na pwedeng isaboy. Nang mailayo na sila sa panganib, dahan-dahang naupo si Tala sa buhanginan, hulas at nanginginig. Agad niyang tiningnan ang sugat ni Leandro. Ang dugo ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang puting linen shirt na ngayon ay may bahid na ng pula. Leandro, bakit mo ginawa yon? Pwede kang mapahamak ng dahil sa akin. Ang boses ni Tala ay puno ng hikbi, isang pag-iyak na matagal na niyang pinipigilan. Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan. Ang sugat na ito ay hihilom, Tala, pero ang mahalaga, ligtas ka na. Tapos na ang lahat. Mahinang sagot ni Leandro. Ang boses ay kalmado pa rin sa kabila ng sakit na nararamdaman. Kinuha ni Tala ang kanyang panyo at dahan-dahang itinakip sa sugat ng lalaki. Ang bawat dampi ng kanyang kamay ay puno ng pag-iingat at pasasalamat. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Tala na kailangan niyang magbayad sa kabutihang ito. Natutunan na niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi isang transaksyon, kundi isang kusang loob na pag-aalay. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng insidente. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Clarice at ang karagdagang mga kasong isinampa laban kay Rafael ay kumalat na sa buong Cebu at Boracay. Ang bawat piraso ng madilim na nakaraan ni Tala ay tila dahan-dahang tinatangay ng agos ng dagat hanggang sa wala nang matira, kundi ang malinis na dalampasigan. Isang hapon, habang ang langit ay nababalot ng kulay rosas at kahel na takip silim, nakatayo si Tala sa balkonahe ng kanyang bagong opisina bilang Operations Director. Maayos na ang lahat. Ang resort ay muling dagsa ng mga bisita at ang kanyang pangalan ay malinis na muli. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na nagtatago sa anino ng iba. Ang kanyang buhok ay malayang sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila ang pinakamaliwanag na tala sa langit. Lumapit si Leandro, may dalang 2 baso ng juice. Nakasuot na siya ng benda sa balikat, ngunit maayos na ang kanyang pagkilos. Deep in thought again? Tanong ni Leandro, sabay abot ng baso. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa kusinang yon sa Cebu. Sagot ni Tala, ang isang matamis na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Leandro. Hindi lang sa pagliligtas sa akin, kundi sa pagtuturo sa akin kung paano muling magtiwala. Dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang kamay ni Tala. Sa pagkakataong ito, hindi lumayo si Tala. Hinayaan niyang magdampi ang kanilang mga balat, dinaramdamang init at seguridad na dulot nito. Walang salita, walang pangako. Tanging ang tahimik na pagtanggap sa kung ano ang mayroon sila sa kasalukuyan. You saved yourself, Tala. I was just the one holding the flashlight while you found your way out of the dark. Bulong ni Leandro. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Tala. Ang pader ng takot na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho, hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa dahan-dahang pag-unawa. Tumingin siya sa malawak na karagatan at alam niyang kahit magkaroon man ng mga bagong alon, handa na siyang sumabay sa agos. Ang Tala Esperanza Velasco na dating alipin ng tungkulin at dusa ay wala na. Ang nakatayo rito ay isang tala na malaya, nagniningning at sa wakas ay nagmamay-ari na ng sarili niyang buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang malakas na agos ng dagat na tumangay sa bawat bakas ng dumi at sakit sa dalampasigan ng buhay ni Tala. Sa ilalim ng naglalabing apoy na sikat ng araw sa Boracay, nakatayo si Tala sa gitna ng kanyang bagong pinapatakbong resort. Ang dating takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang matibay na kapayapaan. Wala na ang mabigat na kadena ng obligasyong pilit na isinabit sa kanyang leeg
sa loob ng maraming taon. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento, dumating si Marisol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka ba ang dala ng kanyang kaibigan, kundi isang huling balita mula sa Cebu. Tala, pumanaw na si Doña Milagros kagabi sa charity ward ng ospital. Mahinang sabi ni Marisol, habang iniaabot ang isang maliit at gusot na papel. Bago siya malagutan ng hininga, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Humihingi siya ng tawad. At kung maaari raw, ay dalawin mo si Rafael sa kulungan dahil wala na itong ibang malapitan. Tinitigan ni Tala ang papel. Isang huling hiling mula sa babaeng nagturing sa kanya na alipin. Naramdaman ni Tala ang isang kurot sa kanyang puso, ngunit hindi na ito ang kurot ng guilt o utang na loob. Ito ay isang malungkot na pagkilala sa isang buhay na nasayang dahil sa kasakiman. Dahan-dahang binitiwan ni Tala ang papel sa ibabaw ng mesa. Salamat sa balita, Marisol. Magpapadala ako ng sapat na halaga para sa maayos na libing ni Mama Milagros. Iyon na ang huling utang na loob na ibibigay ko sa kanila bilang tao. Ngunit ang pagbisita kay Rafael, tapos na kami, Marisol. Ang pinto na isinara ko isang taon na ang nakalilipas ay hinding-hindi ko na muling bubuksan. Sa desisyong yon, naramdaman ni Tala ang tuluyang paglaya. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon. Pinatawad na rin niya ang mga Velasco, hindi dahil nararapat sila sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Ang galit ay isang laso na hindi na niya hahayaang dumaloy sa kanyang mga ugat. Nang lumabas si Tala sa dalampasigan, sinalubong siya ni Leandro. Walang maraming salita, sapat na ang isang mahigpit na hawak sa kamay at isang tingin na puno ng paghanga. Sa tabi ni Leandro, nahanap ni Tala ang isang uri ng pag-ibig na hindi nang hihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na nagpapalakas sa halip na nagpapahina. Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Tanong ni Leandro, habang pinapanood nila ang unti-unting paglubog ng araw. Handang-handa na, sagot ni Tala nang may matamis na ngiti. Natutunan ni Tala na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming dusa ang kaya niyang tiisin para sa iba. Ang pamilya ay hindi dapat maging isang bilangguan ng pagsasamantala, kundi isang silungan ng tunay na pagmamahal at respeto. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng sakripisyong walang saysay, kundi isang kanta ng pag-asa at panibagong liwanag. Sa ilalim ng langit ng Boracay, ang Tala Esperanza Velasco ay hindi na lamang isang pangalan sa isang lawan document. Siya ay isang bituin na muling nagniningning, malaya sa anino ng nakaraan, at handang tanggapin ang bawat bukas ng may dangal at wagas na kaligayahan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang bulong ng kalikasan na sa bawat pagtatapos ay palaging may nakalaang isang mas magandang simula.